sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Dear Papa Dudut, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Poncio. Isa ko sa libu-libong tagapakinig mo na hindi nakakalimot na sumabaybay sa iyo araw-araw. Sinusuportahan din kita sa pamamagitan ng panonood maging sa commercials. Sa totoo lang, Papa Dudut, ang boses mo ang naging kasama ko noong mga panahon na nagsisimula pa lamang ako magtrabaho dito sa Maynila. Alam mo naman ang buhay dito sa kalsada. Mainit, maalikabok at madalas ay nakaka-stress ang traffic. Pero kapag sinasalpa ko na ang earphones ko at napapakinggan ko ang intro ng Papa Dudut Stories ay parang nawawala ang pagod ko. Nadiskubre ko ang channel mo nung minsang nag-aabang ako ng order sa tapat ng isang mall. May nakasabay akong kapwa rider at tawa ng tawa habang nakikinig sa cellphone niya. Tinanong ko kung anong pinakikinggan niya at ang sabi niya, "Pre, makinig ka kay Papa Dudut sa online. Hindi lang puro pag-ibig, may mga kwentong buhay na talagang kapupulutan mo ng aral." Simula noon ay naging routine ko na ang makinig sa iyo habang nagbabiyahe. Pero Papa Dudut, may isang bahagi ng buhay ko na hindi ko makakalimutan. Matagal na po itong nangyari noong nasa probinsya pa ako at wala pa sa Maynila. Ito ay isang karanasang nagturo sa akin na hindi lahat ng nakikita ng mata ay totoo at hindi lahat ng masarap sa panlasa ay dapat na lunukin. Sa baryo namin noon ay kilala ko bilang isang masipag na binata. Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, Papa Dudut. Pero lagi talaga akong nakangiti at handang tumulong kapag may kasalan, binyagan o kahit na anong handaan sa kapitbahay. Asahan mo ay nandun ako para magbuhat ng kaldero o mag-ayos ng mga upuan. Masaya ang buhay sa probinsya, simple lang pero puno ng samahan. Napakalapit ko sa mga pinsan ko. Sina Kiko, Jomar at ang pinakabunso naming si Joshua. Si Joshua ang baby ng grupo. Medyo matakaw at laging sunod-sunuran sa amin. Tuwing hapon pagkatapos ng trabaho sa bukid, makikita mo kaming apat na naglalaro ng basketball sa court na gawa lang sa kawayan ang ring. O kaya naman ay nakatambay kami sa tapat ng bahay namin. Nagpaplano kung ano ang susunod na adventure ang gagawin. Nakatira ako sa isang simpleng bahay kasama ang mga magulang ko. Tuwing hapunan, punong-puno ng tawanan ang lamesa namin. Masarap magluto si nanay at laging si tatay ang pasimuno ng mga kwento tungkol sa mga piyesta sa mga karatig bayan. Poncio, malapit ng piyesta sa baryo San Vicente. Balita ko ay doon na ang pinaka-engranding handaan sa buong distrito. Sabi ni tatay habang nagkakamay kami ng hapunan. Kinaumagahan habang nagkakape ako sa aming balkonahe ay biglang dumating si Kiko na hinihingal pa. Poncio, narinig mo ba? Bukas ng piyesta sa baryo Maligaya. Masiglang balita ni Kiko. Sabi nila doon daw ay talagang bukas ang lahat ng pintuan ng mga bahay. Kahit na hindi ka kilala, ay papaupuin ka at pakakainin ang pinakamasarap na putahe. Nagtitipon kaming apat na magpipinsan sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa tapat ng bahay. Pinag-uusapan namin ang balak naming pagpunta. Sabik na sabik kami, lalo na si Joshua na tila naglalaway na sa iniisip na lechon at iba pang ulam na sikat sa lugar na yon.
Sige, bukas ng umaga. Lalakarin natin ang daan patungo doon. Mas masaya kapag naglalakad para mas marami tayong makitang tanawin. Mungkahi pa ni Jomar. Bago kami umalis kinabukasan ay nagpaalam ako kay nanay. Nay, pupunta lang kami sa Baryo Maligaya. Mamimiesta lang po. Umarap sa akin si nanay na may halong pag-aalala. O sige Poncio, pero mag-ingat kayo sa daan ha. Huwag kayong masyadong magpapagabi sa pag-uwi. At tandaan mo, ang mga turo ng lolo huwag basta-bastang susubo ng kung ano-ano. Opo nay, babalik kami kaagad. Sagot ko habang bitbit ang tuwalya na nakasampay sa balikat ko. Nagsimula kaming maglakad sa gitna ng tirik na araw, Papa Dudut. Napakainit noon pero hindi namin iniinda. Dinaanan namin ang mga pilapil ng bukid, ang malalawak na damuhan at tumawid pa kami sa ilang maliit na sapa. Habang naglalakad ay walang tigil ang kantahan at asaran namin. Si Joshua ay panay ang reklamo ng gutom kahit kalahati pa lamang ng daan ang nalalakad namin. Malayo pa ba? Gutom na talaga ako sabi ni Joshua habang hinihimas ang tiyan niya. Konting tiis na lang Joshua, mas masarap kumain kapag pagod, biro pa ni Kiko. Nang marating namin ang bukana ng Baryo Maligaya ay medyo hapon na. Napansin ko na maraming bahay ang may mga banderitas at dekorasyong pampiesta. Pero nakapagtataka. Dahil napakatahimik ng paligid. Wala kaming naririnig na banda ng musiko. Wala ring masyadong taong naglalakad sa kalsada. Parang lahat ng tao ay nasa loob ng kani-kanilang bahay. Dahil sa sobrang gutom at pagod, naghanap na kami ng unang bahay na pwedeng makainan. Medyo malayo sa ibang kabahayan, nakakita kami ng isang malaking bahay na gawa sa lumang kahoy. Mukhang luma na ito pero malinis at maayos ang paligid. May mga nakasampay na tela na kulay pula sa bintana. Senyales na handa sila sa piyesta. Sa paglapit namin sa pintuan, hindi pa man kami nakakatok-tok ay bumukas na ito. Isang pamilya ang sumalubong sa amin, isang tatay, isang nanay at 2 anak. Pero Papa Dudut, may kakaiba sa mga ngiti nila. Masyadong malalapad, masyadong perfect na parang nakapinta lang sa kanila ang mga ngiti sa mukha nila. Tuloy kayo mga binata, huwag kayong mahihiya. Piyesta naman ngayon, pasok at maupo kayo. Anyaya ng lalaki na mukhang tatay ng pamilya. Pumasok kami at pinaupo sa isang mahabang lamesa na gawa sa nara. Papa Dudut, laking gulat namin dahil ang lamesa ay puno ng iba't ibang uri ng ulam. May kaldereta, may dinuguan, may mga karning nakababad sa sarsa na hindi ko matukoy kung ano. Ang amoy ng pagkain ay sobrang bango. Isang uri ng bango na tila hinihilang yung sikmura na kumain ng kumain. Sige na, kumuha na kayo. Huwag niyong tipirin ang pagkain. Marami pa sa kusina, sabi ng babae habang nakatitig sa amin ng diretsyo. Kinuha ko ang sandok at nagsimula na maglagay ng mainit na kanin sa aking plato. Kinuha ko rin ang isang ulam na mukhang mechado. Sina Kiko at Jomar ay ganun din ang ginawa. Si Joshua, hindi nagaksaya ng panahon. Nagsimula na siyang mag-umpisa. Akmang susubo na ako, Papa Dudut, nang biglang parang may bumulong sa isipan ko. Naalala ko ang turo ng lolo ko noon, isang matandang albularyo sa aming baryo. Sabi niya, Poncio, kapag nasa ibang lugar ka, pakiramdaman mo kung may kakaiba. Gamitin mo ang asim ng kalikasan. Nakita ko ang isang platitong may hiwang kalamansi sa tabi ng lamesa. Kinuha ko ang isa at hinarap ang mga pinsan ko. Teka lang muna, pigaan muna natin ang kalamansi itong mga karne para mas masarap, sabi ko sa kanila. Nagtaka sila sa akin. Ano ba yan, Poncio? Gutom na kami. Ang arte mo naman. Reklamo ni Kiko pero sumunod din siya sa akin. Ganon din si Jomar pero si Joshua ay hindi nakinig. Dire-diretso na siya sa pagmuya.
Nang pigaan ko ng kalamansi ang karne na nasa plato ko ay doon na nangyari ang hindi namin inaasahan. Papadudot sa ilalim ng asim ng kalamansi ang karneng akala ko ay metsado ay biglang gumalaw. Kumutitap ito at parang umiigtas na parang mga uod na nagpipiglas dahil sa asim. Ang kulay nito na dati ay mapula dahil sa sarsa ay biglang naging maputla at parang sariwang laman ng tao na may mga hibla pa ng ugat. Nabitawan ko ang aking kutsara at nanlamig ang buong katawan ko. Tumingin ako sa pamilyang nag-imbita sa amin, nakatayo lamang sila sa gilid, hindi kumukurap. At ang kanilang mga mata ay tila nagbago ang kulay. Naging madilim at tila nanlilisik. Ang mga ngiti nila kanina ay nawala at napalitan ng isang anyo na tila nagugutom din sa amin. Napalingon ako kay Joshua, Papadudot. Halos maiyak ako sa takot para sa kanya. Si Joshua ay nakasubo na at tila sarap na sarap sa kinakain niya. Hindi niya pinagaan ang kalamansi ang ulam niya kaya sa paningin niya ay normal na pagkain pa rin ang kinakain niya. Pero sa paningin ko ay nakikita ko na ang kinakain niya ay isang piraso ng laman na may buhok pa. Joshua, iduwal mo yan. Huwag mong kainin. Sigaw ko habang hinahablot ang braso niya. Nagulat si Joshua at nabulunan pa nga. Doon na nagkagulo sa loob ng bahay. Ang tatay ng pamilya ay biglang gumawa ng isang tunog na parang ungol ng hayop. Ang mga anak nila ay nagsimulang gumapang sa dingding ng napakabilis. Alam ko na noon na nakapasok kami sa isang bahay ng mga aswang. Takbo Kiko, Jomar, labas! Sigaw ko. Kumaripas kami ng takbo palabas ng bahay at narinig ko ang malalakas na yabag sa loob. Ang kalabog ng mga gamit na natutumba dahil sa paghahabol nila sa amin. Hindi na kami lumingon pa kahit madilim na at mahirap na ang daan ay tinahak namin ang daan pabalik sa aming baryo sa gitna ng masukal na damuhan. Habang tumatakbo ay napansin ko na hirap na si Joshua. Panay ang hawak niya sa kanyang tiyan at namumutla na siya sa takot at sa nararamdaman niya. Ponsyo, ang sakit ng tiyan ko, parang may gumagalaw sa loob. Daing ni Joshua habang tumatakbo kami. Nakarating kami sa aming baryo na hingal na hingal. Halos magiba ang dibdib ko sa kaba. Agad kaming naghiwa-hiwalay para umuwi sa kani-kanilang bahay para hindi kami mapansin ng mga tao. Huwag kayong magsasabi kahit kanino tungkol sa nangyari ngayon. Bukas tayo mag-uusap-usap. Biling ko sa kanila bago ako pumasok sa aming bahay. Lumipas ang ilang araw at pilit ko pa rin kinakalimutan ang itsura ng gumagalaw na karne sa plato ko. Pero ang pinsan kong si Joshua ay mukhang hindi na nakabalik sa dati niyang kinakalagyan. Isang gabi habang nakahiga na ako at nagpapahinga dahil sa pagod sa maghapong pagtatrabaho sa bukid, biglang may malakas na kumatok sa aming pintuan. Hindi lang basta katok, Papadudot, kundi kalampag na parang may humihingi ng saklolo. Pagbukas ni tatay ng pintuan ay bumungad ang tiyuhin ko. Ang nanay ni Joshua, umiiyak siya ng malakas. At ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot habang pilit na nagsasalita. Ponsyo, tulungan niyo kami, si Joshua. Hindi ko na maintindihan ang nangyayari sa anak ko, sabi ng tiyahin ko habang pilit na humihinga ng malalim. Sinabi niya sa amin na mula nang makauwi kami galing sa piyesta, nagbago na ang ugali ni Joshua. Dati ay napakabibo nito at laging gutom sa kanin at ulam, pero ngayon ay ayaw na raw nitong kumain ng kahit na anong nilutong pagkain. Ang mas nakakatakot pa ay gusto raw ni Joshua na laging nakakulong sa loob ng kanyang madilim na kwarto. Kapag binubuksan daw ang bintana o kaya ay sinisindihan ang ilaw ay nagagalit ito at sumisigaw ng napakalakas. Kinabahan ako kaagad, Papadudot, na alala ko yung sandaling nakasubo na siya ng karning hindi pinigaan ng kalamansi. Alam ko sa loob-loob ko na yun na ang simula ng pagbabago ng anyo ng pinsan ko. Kinagat na niya ang pain ng mga aswang sa kabilang baryo. Dahil hindi mapakali, ang tiyahin ko ay isinama ko si tatay para puntahan si Joshua sa bahay nila na ilang metro lamang ang layo sa amin. Pagpasok pa lang namin sa pintuan ng bahay nila ay sanalubong na kami ng isang amoy na hindi ko malimutan. Malansa ang amoy, Papadudot.
parang sariwang dugo na naiwan sa ilalim ng initan. Napahawak ako sa ilong ko dahil sa tindi ng amoy na kumalat sa buong kabahayan. Sumilip ako sa kwarto ni Joshua at nakita ko siyang nakasalampak sa sahig. Nakatalikod sa amin at parang may kinakalikot sa sahig. Doon ko napansin ang likod niya. Ang mga buto sa likod ni Joshua ay tila unti-unting lumalabas at nagbabago ang hugis na parang may kung anong tumutulak sa loob ng balat niya. Ang kanyang mga balikat ay tila lumalapad ng hindi normal para sa isang bata. "Joshua, pinsan, ayos ka lang ba?" Tawag ko sa pangalan niya. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin, Papa Dudut, at doon ako halos mapaurong sa pintuan. Ang mga mata ni Joshua ay naging dilat na at ang itim ng kanyang mga mata ay tila lumaki kaya wala ka nang makitang puti. Ang kanyang mga kuko sa kamay ay naging mahahaba at matutulis na parang kuko ng agila. Wala siyang sinabi sa akin, tinitigan lamang niya ako ng matagal habang ang kanyang laway ay tumutulo na sa sahig. Nang sumunod na gabi ay hindi rin ako nakapagpahinga ng maayos. Habang nakahiga ako sa aking kama ay narinig ko ang isang malakas na kaluskos sa aming bubungan. Hindi ito kaluskos ng pusa o ng daga. Ang tunog ay parang may mabigat na bagay na tumatalon-talon mula sa puno ng niyog sa gilid ng bahay namin patungo sa aming bubungan. Narinig ko ang pag-ingit ng mga yero sa bigat ng kung anong nakatungtong sa itaas. Dahan-dahan akong bumangon at binuksan ang bintana ng aking kwarto. Sa labas ay nakita ko ang isang figura na mabilis na gumagalaw sa gitna ng dilim. Tumalon ito mula sa bubong namin patungo sa kabilang bahay nang walang kahirap-hirap. Sigurado kung si Joshua yon dahil kahit mabilis ang kilos niya. Nakikita ko ang suot niyang punit-punit na damit. Ang damit na suot niya noong nagpunta kami sa piyesta. Hindi na siya naglalakad ng tuwid kundi parang hayop na gamit ang 4 na paa sa pagtakbo. Hindi ako nakatulog ng gabing yon, Papa Dudut. Nakaupo lamang ako sa gilid ng kama habang hawak ang isang itak. Ramdam ko na hindi na tao ang pinsan ko kundi isa ng ganap na aswang na naghahanap ng mabibiktima sa aming baryo. Natakot ako na baka balikan niya kami o kaya ay may ibang tao siyang masaktan. Kinabukasan nga ay kumalat na ang balita sa aming mga kapitbahay na may mga nawawalang manok at kambing. Pagpunta ko sa likod ng bahay nila Joshua ay nakita ko ang mga balahibo ng manok sa ilalim ng kanilang sahig. May mga bakas din ng dugo na nakadikit sa mga haligi ng bahay nila. Pinuntahan ko ang tiyahin ko para kumustahin si Joshua. Pero ang sabi niya ay hindi raw lumabas ang anak niya sa kwarto buong araw. Pero alam mo, Poncio, nagtataka ako. Parang busog na busog si Joshua pagising niya kanina kahit na hindi naman siya kumain ng inihanda kong agahan. Sabi ng tiyahin ko habang nagwawalis sa bakuran. Napansin ko rin na may mga kalmot sa braso ng tiyahin ko. Mukhang nakuha niya yon sa pakikipagbuno o kaya ay sa pagpilit na pakainin ang anak niya. Hindi ko na natiis at sinabihan ko siya. "Tiyang, mag-iingat po kayo ha. Huwag na po kayong masyadong lalapit kay Joshua kapag gabi. Lalo na kung madilim ang paligid." Dahil hindi ko na alam ang gagawin, nagpa siya akong maglakad patungo sa kabilang ibayo para puntahan ng isang kilalang matanda na bihasa sa mga ganitong mga usapin. Gusto kong itanong kung may lunas pa ba para maibalik na sa dati si Joshua. Pagdating ko doon ay kinausap ko ang matanda at ikinuwento ang lahat. Umiling lamang ang matanda sa akin. "Mahirap nang lagay ng pinsan mo, Poncio. Lalo na't nakain na niya ang karne ng tao. Kapag pumasok ng dugo ng ibang nilalang sa loob ng katawan mo, mahirap na itong maibalik pa sa normal." Binigyan ako ng matanda ng ilang piraso ng bawang at isang buntot pagi. Sabi niya, ilagay ko raw ang mga bawang sa bawat bintana at pintuan ng bahay namin para hindi kami mapasok. Ang buntot pagi naman ay gamitin ko raw kung sakali maging agresibo si Joshua.
Binilinan din niya ako na bantayan ang bawat kilos ng pinsan ko dahil habang tumatagal ay mas lalong lalakas ang kapangyarihan nito at mas magiging delikado para sa aming lahat. Isang hapon habang pauwi ako ay nag-aagaw na ang dilim at liwanag. Naglalakad ako sa gitna ng talahiban nang biglang maramdaman ko na parang may sumusunod sa akin. Bawat hakbang ko, may naririnig akong sumasabay na kaluskos sa gilid ng daan. Hindi ako lumilingon dahil alam ko na ang turo ng mga matanda na huwag kang titingin sa likod kapag naramdaman mong may kasama ka. Binilisan ko ang aking lakad hanggang sa tumakbo na nga ako. Hindi ako huminto hanggang sa makarating ako sa loob ng aming bakuran at mabilis na sinarado ang aming pinto. Hingal na hingal ako habang isinasabit ang mga bawang sa aming mga bintana. Alam ko na, ang gabi na ito ay hindi magiging madali, lalo na't nakita ko ang mga mata ni Joshua kanina na tila wala nang pagkakakilala sa akin. Pero wala akong kahit na sinong pinagsabihan ng tungkol doon. Madaling araw noon, Papa Dudut, yung oras na masarap pa sana ang tulog mo dahil malamig ang simoy ng hangin. Nang biglang mabulabog ang buong baryo, isang napakalakas at napakatinis na sigaw ang nanggaling sa bahay nila Joshua. Hindi yon sigaw ng taong nagulat lang. Sigaw yon ng taong parang kinakatay. Agad akong napabangon at kinuha ko ang itak sa ilalim ng unan at mabilis na tumakbo papalabas. Wala na akong pakialam kung nakatsinelas ba ako o hindi. Basta ang nasa isipan ko lamang ay ang pinsan ko at ang tiyahing ko. Pagdating ko sa bakuran nila ay nadatnang ko ang aking tiyahin na nakahandusay sa kanilang hagdanan. Hawak-hawak niya ang kanyang balikat at hirap siyang huminga. Nang lapitan ko siya ay nakita ko ang isang malalim na sugat sa kanyang balikat. Isang kagat na mukhang hindi gawa ng aso dahil masyadong malapad ang pagkakaukit ng laman niya. "Tiyang, ano nangyari?" tanong ko habang pilit siyang itinataas. "Si Joshua, Poncio, si Joshua." Iyak niya. "Sinubukan niya akong kagatin. Parang hindi na niya ako kilala. Pagkatapos noon ay tumalon siya sa bintana at mabilis na tumakbo patungo sa gubat." Dahil nga sa mga nangyaring yon ay nagising ang iba naming mga kapitbahay. Nag-usap-usap ang mga kalalakihan sa baryo at nagdesisyon silang bumuo ng grupo para pasukin ang kagubatan at hanapin si Joshua. Siyempre kasama ako sa mga nanguna. Hindi pwedeng hindi ako ang sumama dahil ako lang ang nakakaalam ng buong katotohanan kung bakit naging ganon ang itsura at kilos ng pinsan ko. Dala-dala namin ang mga sulo, flashlight at mga itak habang binabaybay namin ang madilim na bahagi ng bundok. Habang naglalakad kami sa loob ng gubat ay doon namin nakita ang mga nakakasulasok na ebidensya ng ginagawa ni Joshua. Nakakita kami ng bahagi ng hayop, mga paa ng manok at lamang loob ng kambing na tila nilamon ng hilaw at iniwan lang sa gilid ng mga ugat ng puno. May amoy na kumakalat sa paligid, amoy ng sariwang dugo na talagang nakakaduwal. Alam ko sa loob-loob ko na malapit lang kami sa pinagtataguan niya dahil sariwa pa ang mga bakas na nadadaanan namin. Biglang huminto ang buong grupo nang makarinig kami ng isang kakaibang tunog. Isang garil-garil na boses na parang umiiyak pero biglang tatawa ng malakas. Nagmumula ang tunog na yon sa itaas ng isang malaking puno ng balete na nasa gitna ng gubat. Itinutok namin ang aming mga flashlight sa itaas at doon, Papa Dudut, ay halos malaglag ang mga puso namin sa takot. May isang nilalang na nakalambitin sa mga baging ng puno. Hindi mo na siya makikilala na si Joshua. Ang balat niya ay naging parang balat ng sawa. Maputla na may batik-batik at parang may mga kaliskis na lumalabas. Ang kanyang buhok ay naging sobrang gulo at mahaba na. At ang kanyang mga braso ay tila naging mas mahaba kesa sa normal na tao. Nakatitig siya sa amin habang nakabaligtad ang kanyang ulo at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tama ng flashlight.
Bago pa man kami makakilos ay biglang tumalon ang nilalang mula sa puno at inatake ang isa sa mga kasama ko. Napakabilis niya, Papa Dudut, parang isang kisap mata lamang ay nasa harap na namin siya. Hirap kaming tamaan siya ng mga itak namin dahil sa bilis ng kanyang paggalaw. Nagkagulo ang lahat, may mga nagsigawan at ang ilan ay nagsimulang magtakbuhan pabalik sa baryo dahil sa sobrang takot sa bagsik na ipinapakita ni Joshua. Naiwan ako mag-isa sa tapat niya. At kahit nanginginig ang mga kamay ko, kinuha ko ang buntot pagi na ibinigay sa akin ng matanda at pilit kong hinarap ang aking pinsan. Nang akmang lulundag siya sa akin, ay buong lakas kong hinampas ng buntot pagi ang kanyang direksyon. Tumama ito sa kanyang balikat at doon siya tumigil. Nanatili siyang nakatitig sa akin ng malalim. Sa sandaling yon, Papa Dudut, ay parang nakita kong muli ang dating si Joshua sa kanyang mga mata. Parang sandaling nagbalik ang wisyo niya at nakilala niya ako. Pero hindi ito nagtagal dahil mabilis din siyang tumalikod at muling tumakbo pabalik sa kailaliman ng gubat kung saan hindi na namin siya makikita pa. Pagbalik ko sa baryo, naging busy ako sa pag-aalaga sa nasugatang natsahing ko. Nililinis ko ang kanyang mga sugat at tinitiyak na maayos ang kanyang kalagayan. Pero napansin ko, Papa Dudut, na naging tahimik ang mga tao sa paligid. Ayaw nilang pag-usapan ang nakita nila sa gubat. Ang mas masakit pa, napapansin ko ang mga kakaibang tingin sa akin ng mga kapitbahay namin. May mga bulong-bulungan silang sinasabi na parang ako pa ang may kasalanan. Para nilang ipinapahiwatig na kung hindi ko isinama si Joshua sa kabilang baryo noong piyesta ay hindi sana nangyari ang mga ito. Lumipas ang ilang araw at parang naging payapa naman ang mga gabi. Inisip namin na baka lumayo na si Joshua, pero isang hapon ay laking gulat ko nang makita ko ang aming sariling aso sa bakuran. Patay na ito, Papa Dudut, at ang nakakatakot ay wala ng laman ang loob nito. Parang kinuha ang lahat ng internal organs, pero walang kahit isang patak ng dugo sa paligid. Alam ko na agad na hindi ito gawa ng ibang hayop. Si Joshua yon. At alam kong nagugutom na naman siya. Sinabihan ko si tatay na kailangan na namin gumawa ng mas matibay na harang sa aming mga bintana. Kumuha kami ng mga tabla at ipinako namin ang mga ito para masiguradong hindi basta-basta mabubuksan mula sa labas. Ramdam namin na hindi na kami ligtas kahit nasa loob pa kami ng sarili naming tahanan. Isang hapon, habang kumukuha ako ng tubig sa balon sa likod ng bahay namin, ay biglang lumitaw si Joshua mula sa likod ng mga puno ng saging. Sa pagkakataong ito ay mukhang tao muli siya. Nakatayo siya ng tuwid, pero ang kanyang mga mata ay nananatiling pula at dilat na parang hindi siya nakakatulog ng matagal na panahon. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Ponsyo, tulungan mo ko. Bulong niya. Ang boses niya ay parang galing sa ilalim ng lupa. Tulungan mo ko. Parang may kung anong hayop na kumagat sa loob ng tiyan ko kagabi. Sobrang sakit na, pinsan. Hindi ko alam kung lalapit ba ako o tatakbo papalayo. Natatakot ako, pero naawa din ako sa itsura niya. Kumuha ko ng ilang piraso ng tinapay na dala ko at inabot sa kanya. Iniisip na baka nagugutom lamang siya, pero hindi niya tinanggap ang tinapay. Sa halip ay nanatili lamang siyang nakatitig sa leeg ko habang mabilis na humihinga. Ang paningin niya ay hindi na nakatuon sa pagkain na hawak ko, kundi sa dumadaloy na dugo sa aking mga ugat, hanggang sa walang sumunod na sinabing umalis na siya sa harapan ko. Nang gabing yon, Papa Dudut, habang pilit kong pinapakalma ang sarili ko, bigla ako nagising dahil sa isang napakalakas na tunog na nabasag na salamin. Nanggaling yon sa aming kusina. Agad akong bumangon at kinuha ang aking itak. Pagdating ko sa kusina ay nakita ko si Joshua, pero hindi na siya ang pinsan kong nakilala ko. Pilit siyang pumapasok sa loob ng aming bahay sa pamamagitan ng bintana. At may hawak siyang isang matalim na bagay na parang kinakalos niya sa pader. Naglaban kami ni Joshua sa loob ng aming madilim na kusina habang mahimbing na natutulog ang aking mga magulang sa kabilang kwarto. Pilit kong ginamit ang lahat ng lakas ko para itulak siya. Hindi ko gustong saktan siya, Papa Dudut, pero kailangan kong protektahan ang pamilya ko.
Sa bawat tulak ko sa kanya ay nararamdaman ko ang kakaibang tigas ng kanyang katawan. Sa huli nagtagumpay akong maipit siya at mailabas sa pinto ng kusina. Agad kong nilakang pinto ng mahigpit at tiniyak na hindi na siya makakabalik pa. Naririnig ko pa ang kalmot niya sa labas ng pintuan habang sumisigaw siya ng mga salitang hindi ko na maintindihan. Mga ungol na parang hayop na nagagalit. Dahil sa takot na kumakalat sa aming lugar ay nagpasya ang mga kalalakihan sa baryo na hindi pwedeng manatiling ganito. Kailangan nang tapusin ang takot na hatid ni Joshua para sa kaligtasan ng lahat. Naganda sila ng mga sulo at mga itak na ipinabasbas muna namin sa simbahan. Hinati kami sa 3 grupo para masiguradong saan man siya magtago ay hindi siya makakatakas. Pinili kong sumama sa grupong pupunta lamang sa lumang sementeryo sa dulo ng bayan. Dahil alam kong doon madalas pumupunta ang mga katulad niya. Habang naglalakad kami, Papa Dudut, hindi ko mapigilan ang kaba sa dibdib ko. Iniisip ko na paano kung ako mismo ang makapatay sa sarili kong pinsan. May iba pa bang paraan? Pero habang naaalala ko ang itsura ni Chang at ang aso naming wala ng laman ang loob, ay napagtanto ko na huli na ang lahat para kay Joshua. Wala na ang taong mahal ko. Ang nasa harapan namin ngayon ay isang sumpa na kailangang wakasan. Narating namin ang lumang sementeryo, napakasukal na mga damo rito at sira-sira na ang mga nicho. Sa gitna ng kadiliman ay nakita namin siya nakaupo si Joshua sa ibabaw ng isang malaking krus sa tuktok ng isang nicho. Nakatingin lamang siya sa buwan. Parang may hinihintay. Pinalibutan namin siya at sinubukang hulihin gamit ang isang malaking lambat na may mga sabit na bakal pero mabilis siyang nakaiwas. Tumalon siya pababa at akala namin ay aatake siya pero mabilis siyang tumakbo. Mabilis na mabilis at walang sino man ang nakahabol sa kanya hanggang sa tuluyan na siyang lamunin ng kadiliman. Papadudot yon ang huling beses na nakita namin si Joshua. At mula noon, wala na kaming kahit na anong naging balita pa sa kanya. Nagsaboy din kami ng asin sa bawat sulok ng bahay at nagdasal kami ng mataimtim para sa katahimikan ng kaluluwa ni Joshua. Unti-unting bumalik ang katahimikan sa aming baryo pero alam ko, Papa Dudut, na ang takot ay mananatili pa rin sa aming mga puso sa loob ng mahabang panahon. Lubos na gumagalang, Poncio. Poncio, maraming salamat sa napakabigat na kwentong ibinahagi mo. Nakakalungkot lang isipin na ang isang masayang pamimiesta ay nauwi sa ganitong trahedya. Pero alam mo, Poncio, ang kwento mo ay isang malaking paalala para sa ating lahat. Ang tungkol sa pagiging mapagmatsyag. Minsan sa sobrang excitement natin sa mga bago at magandang bagay tulad ng ingranding piyesta ay nakakalimutan nating tingnan ang mga red flags. Kapag ang isang lugar ay sobrang tahimik o ang mga tao ay may kakaibang kinikilos, kailangang maging alerto tayo. Hindi lahat ng nakangiti sa iyo ay may mabuting hangarin. Pangalawa, ang aral tungkol sa pagsunod sa turo ng mga matatanda. Kung hindi dahil sa turo ng lolo mo tungkol sa kalamansi, baka lahat kayo ay naging biktima. Ang mga payo ng mga nakakatanda sa atin ay hindi lamang kwentong barbero. Madalas ito ay bunga ng kanilang karanasan na gusto nilang ipamana para hindi na tayo mapahamak. At panghuli, Poncio, ay huwag mong masyadong sisihin ang iyong sarili. Ginawa mo ang lahat para protektahan ang pamilya mo. Mahirap mang tanggapin pero ang pagpapakawala sa kanya ay isang uri din ng pagmamahal para hindi na siya lalong magkasala o magdusa sa kanyang anyo. Sa mga nakikinig, magsilbi sanang babala ito na sana'y maging maingat sa mga pinupuntahang lugar at sa mga tinatanggap na alok mula sa mga estranghero. Ang mundong ito ay puno ng mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. Ang buhay ay mahiwaga,
laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Makipagkulitan. So ayun po guys, nagkakagulo na po tayo ngayon dito. Nakikita po natin. Hi everyone! So ayun na po, may mga bisita po kami. Andito po ngayon. Makipagtawanan! At minsan, makipag-iyakan. Lagyan na ng gamot. Kanina umiyak si Gian, sabi niya, Ama, tanggapin mo ang kapalaran ng iyong ama. Sa Papa Dudut Family YouTube channel. Subscribe na! Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.